Ito. Ano ito? Ito ang invitation mula sa pinakamalaking auction house ng mga bihirang bagay sa mundo, ang Zenshike. Zenshike? Yung nag-iipon ng mga pambihirang kayamanan at mga high-end na teknolohiya? Ako yung mula sa pamilya Jiang ng Beijing. Pamilyang Jiang ng Beijing? Hindi ko akalain na ikaw pala'y taga-Jiang family. Parang ako pa ang nakinabang. Ikaw ang chief ng Southwest Research Institute. At ayon sa mga balita, ang Wusheng Gushi ng Xia Nation, ako pa nga nakinabang sa'yo. Ang posisyon ko, mahalaga lang sa loob ng aming mundo. Pero kung ikukumpara na sa pamilya nyo, hindi ko na ito may kukumpara. Ngunit kayo pa lang nagsisimulang lahat. Gusto mo na akong pakasalan? Ang pamilya Jiang ay ang nangungunang pamilya sa Daxia. Ang mga nakikipagsundo sa amin ay puro mga kilalang pamilya. Kung sakaling maging tayo, ang pamilya nyo'y... Ako ang gusto mong pakasal sa'yo, hindi sila. Bukod pa roon, hindi ka naman nagpapauli sa kanila. Ikaw mismo ay isang dakilang pamilya. Sa nalalapit na exhibition ng Zenshike, darating ang lolo ko at iba pang mga pamilya. Ipapakita ko sa kanila na ikaw ang napili ko. Mas magaling ka kasi sa kanila. Lizzie, ang angka na isang tao ay hindi sukatan ng kanyang kagalingan. Tama. Nagkamali ako. Lizzie, bumalik na po si Lizzie. Oh, bata ka! Halika rito! Halika rito! Ang estudyante si Lizzie ay bumabati sa iyo, guro. Ikaw bata ka. Sa wakas, napagdesisyonan mong ipagpatuloy ng pamumuno ko kung hindi ka pa bumalik. Tumatanda na ako. Patawad, Lolo. Ikaw? Anong tawag mo sa akin? Lolo. Noon, ako ay pasaway at matagal akong nawala. Hindi ko nagawang maglingkod sa inyo. Hindi. Ikaw ang talagang may malasakit. Sa sarili mong kakayahan, ikaw ay naging Wusheng Gushi. Ikaw dapat ang pinakamagaling at tagapagmana ko. Pero dahil lamang ikaw ay apo ni Liluban, natatakot kang pag-usapan. Kaya mo tinanggihan. At higit pa roon, niwala kang lakas na loob na tawagin akong Lolo. Lolo, ako po'y kulang sa kaalaman. Hindi ko po kayang pasanin ang posisyon ng punong inhenyero. Ikaw ay isang tuso. Kung hindi mo kaya, sino pa ang makakakaya pagdating sa mga gawa? Nakasali ka sa napakaraming lihim na proyekto at nagtagumpay ka sa lahat. Pagdating sa posisyon, ikaw ang pinuno ng Southwest Research Institute at ang Wusheng Gushi, ang pinakamagaling sa buong bansa. Sino ang makakapantay? Sabihin mo sa akin, bakit hindi mo kayang pasanin ang posisyon bilang punong inhenyero ng Huaxia? Sino pa? Sino pa ang magpapakilo sa teknolohiya ng Huaxia upang patuloy na umunlad at manguna? Maliban sa ikaw ang apo ni Liluban. Patawad, Lolo. Ako pong nagkulang sa inyong mga inaasahan. Hindi mo ako binigo. Ikaw ang bumigo sa buong Daxia. Nagkasala ako. Nais kong parusahan mo ako, guro. Walang problema, walang problema. Ang pagkakilala sa pagkakamali at ang pagwasto nito ay isang napakabuting bagay. Nais ko lang malaman. Dahil lang sa isang tao. Baka iniisip mo pa rin ang batang babae na si Zhang Mengnan. Ngayon hindi na ako tatakbo palayo. May taong mahal na ako. Mahal ko rin ang lupain ito. Kaya para sa kanila, mas lalo kong poprotektahan ang Xia Nation. Kasi alam kong may kakayahan akong protektahan ito. Protektahan ang buong bansa. Magaling! Ang pinuno ng Southwest Research Institute, ang Wusheng Gushi na si Lizzie ay nakikinig sa utos. Handa na po ako. Ngayon, ibibigay ko na sa iyo ang posisyon bilang pinunong inhenyero ng Xia Research Institute. Ito ay hindi lamang kapangyarihan, kundi pati na rin tungkulin at responsibilidad. Pasanin mo ang kinabukasan ng teknolohiya ng Xia Nation. Palitan mo ako sa pagwasak ng mga harang na itanayo ng ibang bansa laban sa ating teknolohiya. Naiintindihan ko po. Simula ngayon, ikaw na ang bagong punong inhenyero ng Xia Nation. Pagbati sa punong inhenyero, binabati namin kayo! Hanggang dito na lang muna. Ako ang magiging personal na tagapagbantay sa kaligtasan ng punong inhenyero. Nandito tayo sa pinakamalaking auction sa buong mundo, ang eksibisyon ng Zenshi Pavilion. Hindi mo na kailangan mag-alala sa aking kaligtasan. Maghintay na lang kayo sa labas.
Kung may mangyari man, agad ko kayong tatawagan. Naiintindihan ko po. Ang Zenshi Pavilion, taon-taon ay nagsasagawa ng eksibisyon ng mga kakaibang bagay. Kinokolekta ang mga bihirang kayamanan sa buong mundo mula sa mga antigong kagamitan hanggang sa makabagong teknolohiya. Basta't kakaiba, maaari itong mapasama sa eksibisyon. Hindi ko alam kung itong dalawang kakaibang bagay ko ay papasa sa eksibisyon. Mr. Wang, Mr. Zhou, kayo rin ba ay nandito para sa eksibisyon? Mr. Jiang, wala lang kaming magawa kaya lumabas kami para maglibang. Magandang araw, Mr. Wang. Sino ito? Ito ang aking apo na si Jiang Shui. Jiang Shui? Anak siya ni Jiang Shanghai? Tama. Noon, lagi siyang nasa walang kwentang anak kong panganay sa Southwest na nakatira. Bihira lang siyang umuwi sa Beijing. Ngayon, hindi ba dumating na ang panahon para pag-usapan ang kasal ni Jiang Shui? Kaya nga dinala ko siya pabalik sa Beijing para makahanap ng mga mahusay na kabataan para sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, may mahal na akong tao. Ano bang meron sa Southwest? Kahit meron, hindi pa rin maikukumpara sa mga natatanging kabataan sa Beijing. Lolo, magaling siya. Kapag nakita mo siya, malalaman mo rin. Kailangan pa rin tignan ang kanyang pamilya. Kung wala siyang angkang kilala, huwag na siyang umasa na mapapangasawa niya ang apo ni Jiang Yaozu. Lolo, Apo, hindi naman dahil ayaw kitang pagbigyan. Pero ang mga kasal sa mga angkang kilala, hindi talaga malaya. pero napili ko na siya, Lolo. Sige na nga, kapag nakita mo ang kagandahan ng mga kabataan mula sa Beijing, maiintindihan mo rin ang sinasabi ko. Magandang araw, Ginoong Jiang. Hindi ba dito si Bowen? Ang pamilyang Ma ay mahilig sa mga kakaibang bagay. Bakit hindi siya sumama ngayon? Ang lolo ko may karamdaman ngayon kaya hindi siya makapunta. Oo, mukhang pinaghahandaan ka na niya bilang tagapagmana. Bowen, talagang nakakabilib. Sa murang edad, siya na ang namumuno sa opisina ng Southwest Research Institute. Ngayon si Bowen ay nasa pinakamalapit na bilog ng puno ng mga inhinyero. Napakaganda na kinabukasan niya. Sobra naman kayo magpuri. Ako po isa lang sa mga katulong ng punong inhinyero. Ang pagpunta ko po dito sa exhibit ay para salubungin siya. Ano? Pupunta dito ang punong inhinyero sa exhibit? Opo. Apo, narinig ko na ang punong inhinyero ay mahilig sa mga taong mahilig sa agham. Kaya naman ipapakilala kita sa kanya. Sige po. Sino po siya? Ito ang pinakamamahal ko na apo, si Jiang Shui. Apo, ito naman ang mula sa pamilyang Ma ng Beijing, si Ma Bowen. Sa mga kabataan, siya ay kinikilala bilang isang natatanging talento. Maaring magkakilala kayong dalawa. Kaya pala, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa'yo. Ngayon lang tayo nakita. Talagang taglay mo ang malamig at marangal na kagandahan. Sorbo ka naman magbigay ng papuri, Ginoong Ma. Isa lamang akong ordinaryong tao. Hindi ko yata kayang tanggapin ng ganong papuri. Sino ang taong yon? Jiang Shui. Lizzie? Lizzie? Sa wakas, nandito ka na. Akala ko maghintay ka pa hanggang magsimula ang exhibit. Medyo natagalan ako sa paghahanda ng ilang kakaibang bagay, kaya naantala ng kaunti. Apo, anong ginagawa mo? Bitawan mo ang kamay niya. Sino ba siya? Lolo, siya ang sinasabi ko sa'yo, si Lizzie. Lizzie? Siya ba yung mananaliksik mula sa Southwest Research Institute? Lolo, matagal na siyang hindi isang mananaliksik. Napaka-imposible nito. Bata, paano ka nakapasok sa exhibit ng Zenshi Ke? Tignan niyo po ito. Ang imbitasyon ng apo ko? Kaya pala itong batang ito kanina pa makulit na gustong sumama sa akin. Ibinigay pala sa iyo ang imbitasyon niya. Lolo, Hayaan mo na. Dahil ang apo ko ang nagbigay sa iyo niyan, tatanggapin ko na rin. Bata, ngayong nandito ka na sa exhibit, dapat magpakabait ka, matuto ka ng maraming bagay. Mga kasama, ito ang kaibigan ng aking apo. Sumama siya dito sa exhibit para makakita ng mga magagandang bagay. Ako si Ma Bowen. Maaari ko bang malaman ang apelyido mo, kaibigan? Lee. Oo. Sa pagkakaalam ko,
Wala pa akong narinig na angkan ng Lee dito sa Beijing. Bakit? Ang Zenshiki ba ay para lang sa mga mayayamang angkan? Hindi naman sa ganon. Dito, bukod sa marangal na pamilya, nandito rin ang mga kilalang tao. Ikaw, kaibigan, mas mabuti nang maging maingat ka. Wala naman tayong relasyon pero napakabuti mo namang magpaalala. Dapat ko sigurong pasalamatan ka. Hindi na kailangan. Kaibigan ka ni Sure. Kaya natural na kaibigan na din kita. Sure? Nakalimutan kong sabihin. Ang pamilya Ma at pamilyang Jiang ay matagal na magkaibigan. Ako at si Jiang Shue ay magkababata. Kung hindi ako nagkakamali, ngayon lang tayo nagkita. Hindi pa nga tayo kilala ng lubusan. Paano mo nasabing magkababata tayo? Magkaibigan agad kahit hindi pa nagkita. Paano mo naman nasabi yun? Mukhang sa buong mundo, walang hindi kaibigan ng Ma. Talaga bang lahat ay kaibigan mo? Ito bang sinasabi nilang ang lahat sa ilalim ng langit ay magkakapatid? Bowen, sa exhibit na ito, ano ba ang dala ng pamilyang Ma? Siguradong hindi naman mas mababa kaysa sa akin yan, di ba? Mr. Wang, nagbibiro ka ba? Ang pamilya Ma ay ang pangalawang pinakamalaking angkat sa Jiangsheng. Paano nila ay maipapakita kapag inaatas ng mga nakakatanda? Hindi naman maaaring tumanggi. Kaya naman, ito ay isang korona mula sa dinastiyang Tang. Inuukit ng pilak at ginunto ang bulaklak. Ang halaga nito ay 10 milyon. Totoo ngang napakahalaga ng bagay na ito. Pero anong kagandahan nito? Ang bagay na ito ay pinagtagpi-tagping ginto at pilak. Hindi lang ito disenyong phoenix, napakadetalyado pa. Ngunit mayroon pa itong kakaibang katangian. Anong nakakaiba? Kapag may umihip ng hangin, ang ulo ng phoenix sa itaas ay maglalabas ng malinaw na tunog ng huni ng phoenix. Hindi ako makapaniwala. Tunog talaga to ng phoenix. Napagkahanga. Mukhang ang korona na ito ang magiging pinakamagandang obra sa exhibit na ito. Mas mahalaga pa ito kaysa sa akin, ang ningning ng Shanghai Pearl. Akala ko ang aking berdeng kristal na florera ay walang katapat sa buong mundo. Ngunit, hindi ko akalain na may mas maganda pa pala. Masyado naman kayong mapagkumbaba. Dahil narito si Mr. Jiang, ako si Bowen, at hindi ako magpapanggap na pinakamahusay. Ang sobrang pagpapakumbaba ay hindi maganda. Sa pagkakataong ito, ang aking obra ay hindi makakapantay sa iyo. Sige, Bowen, may iba ka pa bang bihirang kayamanan? Ilabas mo na, ipakita mo na ang lahat. Ang pangalawang pambihirang bagay na espesyal kong hinihanda para sa punong inhinyero ng Daxia na dadalo sa eksibisyon. Hindi ko muna ipapakita. Nagpapabitin pa. Narinig ko na ang punong inhinyero ng Daxia ay mahilig sa makabagong teknolohiya. Kaya hintayin na lang natin ang eksibisyon bago natin makita. Malapit na magsimula ang eksibisyon. Kailangan ng sariling pambihirang bagay para makapasok. Hindi ba handa ka na? Hindi ba handa ka na? Ano bang magandang bagay ang maipapakita ng isang taga-timog kanluran? Dati mo akong pinahiya. Ngayon naman, gusto ko mapahiya ka sa harap ng lahat. Pero kung wala kang dala, ayos lang. Pwede kitang pautangin para lang makapasok ka. Ang pambihirang bagay? Siyempre naganda din ako. Oo naman, Mr. D. Mukhang hindi mo alam. Ang pambihirang bagay na makakapasok sa Genki Pavilion ay hindi lang dapat kakaiba, kundi dapat din mahalaga ang halaga. Ang pambihirang bagay na inihanda ako, mahalaga at napakahalaga. Talaga ba? Bakit hindi mo muna ipakita? Hayaan mo akong suriin ito. Baka naman nagloloko ka lang. Suriin? Ang bagay na ito, baka hindi mo kayang suriin. Kalokohan. Lumaki ako sa paligid ng mga pambihirang bagay. Walang bagay na hindi ko kilala. Ang mga nakikita mo, pawang mga karaniwan lang, hindi mo agad makikilala. Alam mo ba kung ano iyon? Sa Daxia, ilan ang mga pambihirang bagay. Ikaw na taga-timog kanluran, paano mo iyon nakikita? Taga-timog kanluran? Sa paningin mo ba ang mga tagalungsod lang ang may karangalan? Tama! Sa tingin ko, wala ka talagang dalang pambihirang bagay. Pambihirang bagay daw. Kalokohan. Tama na, Bowen. Taga-timog kanluran? Inaaway mo ba ako? Miss Jiang, ikaw ay anak ng pamilya Jiang. Paano ka magiging taga-timog kanluran? Ipinanganak ako sa timog kanluran. Lumaki din ako doon. Paano ko hindi magiging sa taga-timog kanluran? Ginagawa ko lang naman to para matulungan siya. Para makapasok siya sa eksibisyon. Sino bang may alam na hindi niya naman lang ma-appreciate sa halip na sinisisi niya pa ako? Tama! Talagang hindi marunong magpasalamat. Lise!
Sigurado ka ba ng pambihirang bagay mo ay sapat para makapasok? Ang dala ko, hindi lang sapat para makapasok, kundi higit pa sa lahat ng naririto. Kalokohan, ang dala mong bagay mas mahalaga kaysa sa lahat dito? Tama, napakayabang mo. Sino ba sa mga panauhin dito ang hindi mas mataas ang katayuan kaysa sa isang maliit na mananaliksik? Kung mahalaga o hindi, malalaman mo ito kapag nakita mo na. Sige, kung ang dala mong bagay mas mahusay kaysa sa aking silver inlaid golden phoenix crown, luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo. At kung hindi, ikaw ay gagapang palabas ng Zenki Pavilion. Sige, payag ako sa kasunduan mo. Tama na! Hindi pa ba sabat ang kaguluhan na ito? Akala ko ang apo ko ay may gusto sa iyo bukod sa agwatin yung katayuan. Akala ko may iba ka pang natatanging katangian. Mukhang nagkamali ako. Hindi ko akalain na ikaw ay ganito kayabang at mangmang. Sinasabi mo, ang pambihirang bagay mo ay sapat para makapasok? Naniniwala ako, pagkat ang Southwest Research Institute ay maraming pambihirang bagay. Ngunit kung ikaw ay talagang magaling, makakakuha ka ng isa. Pero sinasabi mo na ang bagay mo ay sapat upang mangingibabaw sa lahat. Paano ako maniniwala sa ganito kalaking kasinungalingan? Lolo, si Lizzie ay... Tumigil ka! Pag-uwi natin, papangaralan kita. Napakababa ng pamantayan ng pagpipili. Lolo, okay ka lang ba? Ang puso mo ba ay masakit na naman? Sige, dahil sa reputasyon ng pamilya Jiang, tatapusin na natin ito dito. Bowen! Ang pustahan ay kansilado. Lahat ay ayon sa kagustuhan mo, Mr. Jiang. Li Ye, dahil sa apo ko, ang pambihirang bagay mo ay sasagutin ng pamilya Jiang. Ngunit isang beses lang ito. Kung ikaw nagiging mayabang pa, wala ka nang aasahan mula sa akin, Mr. Jiang. Hindi ko naman kailangan... Lizzie, hindi magandang pakiramdam ng lolo ko. Hindi niya kayang ma-stress. Sige na nga. Malapit na magsimula ang eksibisyon. Umalis na tayo. Lolo, huwag ka mag-alala. Ako ang magwawagi sa eksibisyong ito at makukuha ko si Jiang Shouwei. Ang pamilya Ma ay papalit sa pamilya Jiang bilang pinakamakapangyarihang pamilya. Ngunit, may isang maliit na sagabal. Mga iginagalang na panauhin, maligayang pagdating sa ika-100 na eksibisyon ng pambihirang bagay ng Genshike. Ako ang magiging tagapagpadala na auctioneer na eksibisyong ito. Magkakaroon din ng bahagi para sa auction. At ang pinuno ay magkakaroon ng karapatan na magiging bahagi ng Obsidian membership ng Genshike sa loob ng 1 taon. Ang pagiging Obsidian member ay ang pinakamataas na antas sa buong mundo. Sino kaya sa pagkakataong ito ang makakuha ng pagiging pinuno? Sa tingin ko, malamang ito ay ang koronang may inukit na pilak na gintong palamuti ng pamilya Ma. Napakaganda ng paggagawa nito. Jiang Shouwei, ano bang Obsidian membership? Ang Obsidian membership ay isang serbisyo ng Genshike para sa mga pinakamataas na antas ng mga kliyente. Kundi maaari ka rin makapasok sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang card na ito ay ang simbolo ng karangalan ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Daxia, ang naging pinuno nung nakaraang taon. Kaya pala, yung itim na card na binigay ni Guro, napakahalaga pala. Bata, tanggapin mo ang bagay na ito. Ito ay ang Genshike Permanent Obsidian Membership sa buong mundo. Isa lang ang ganito. Yun nga. Ngayon, ipinapahayag ko na ang eksibisyon na ito. Formal na nagsisimula. Unang item, isang Shanghai Gaming Zoo. Inisyal na halaga, 200 million. 200 million! 210 million. 215 million. 215 million. Unang tawag. 215 million. Pangalawang tawag. Sold ang unang item. Ikalawang item, ang Green Glass Lamp ng pamilya Zoo ng Beijing at ang Nanograde Robot ng pamilya Lu ng Beijing. Inisyal na halaga, 130 billion. Napagkasunduan na. Pangalawa sa huling item, at ito ay ang pinakamahalagang pambihirang bagay, ang Silver Gold Phoenix Crown mula sa pamilya Ma ng Beijing. Inisyal na halaga, 10 billion. Sigurado akong nakita niyo na ang kagandahan pausayan ng bagay na ito. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Ngayon, ang Phoenix Crown ay magsisimula na sa 100 billion, 105 billion, 110 billion! 120 billion! Ako, 1.3 billion! Gustong gusto ko ang bagay na ito. Sana naman ay huwag yung agawin ang mga hiling ko. Si Mr. Jiang mismo ang tumaya. Hindi na ako makikipagagawan. Tama, siya na kasi ang pumusta. Napakalaki pa ng pusta niya. Oo, isang napakalaking pusta. Mr. Jiang, kung gusto mo talaga, bakit hindi mo sabihin sa akin? Yung matandang yan, ang pera na ginagamit niya. Balang araw,
lahat ng yan ay magiging akin. Hindi na kailangan. Ang pamilya Jiang ay hindi nangungutang ng utang na loob. Ang korona na ito ay tamang-tama para sa iyong kasal. Lolo, ito ay masyadong mahal. Matanda, ngumiti ka na lang dahil balang araw, lahat ng mga pambihirang gamit ay magiging akin. Binabati namin ang puno ng pamilyang Jiang sa pagkapanalo ng pambihirang bagay. Ang tampok na eksibisyon, ang Chilean Dragon Pattern Cauldron. Mula sa pamilyang Jiang ng Beijing, ang cauldron na ito ay isang sagradong kayamanan ng palasyo. Pagmamay-ari ng maharlika, nakaukit dito ang mga chili at tanlong, at ang pagkakagawa ay tunay na detalyado. Tingnan natin. Isa na namang pambihirang bagay. Ang Chilean Dragon Pattern Cauldron. Mula sa pamilyang Jiang ng Beijing, 10 billion, 10.1 billion, 10.2 billion, 10.5 billion, 10 billion at 50 million. 10 billion at 15 million. Meron ba bang tataas? Unang tawag, pangalawang tawag, pangatlong tawag, deal! Naibenta ito sa napakataas na halaga. Kung hindi, baka hindi kita natalo. Pero ngayon, ang pagiging pinuno ay akin na. Lolo, ikaw talaga. Bumili ka ng ganitong kamahal na korona para saan? Hindi ko naman magagamit ng ganitong kamahal na bagay. Si Mr. Jiang ay nag-aalala lang sa'yo. Hindi mo siya kailangan sisihin. Alam ko naman, kaya lang nakita kong nakuha ng pamilya Ma ang titulo, hindi ko matanggap. Hindi nila madadala iyon. Ngayong araw, ako na dapat ang magiging pinuno. Binabati namin ang Batang Ma sa pagkapanalo sa eksibisyon at sa pagiging bagong Obsidian member ng Genki Pavilion ngayong taon. Sandali lang. Mr. Lee, anong binabalak mo? Ang eksibisyon ngayon, hindi pa tapos sa mga pambihirang bagay. Bakit nagdeklara ka na ng kampyon? Dahil eksibisyon, ang mga kilalang pamilya ay nagdala ng mahigit 20 pambihirang bagay at lahat ay naibenta na. Bakit hindi ko nakita yung sa akin? Yung sa'yo ba ay mas mahalaga pa kaysa sa koronang ito? Kanina. Puro ka lang kasinungalingan. Halos paalisin ka sa eksibisyon. Kung hindi dahil kay Mr. Jiang, hindi ka na sana napahiya. Bumalik ka na naman dito. Gusto mo bang mapahiya ulit? Lisa, ano bang ginagawa mo? Mr. Jiang, ang titulong pinuno ngayon, hindi dapat mapunta kay Bowen. Oh, talaga ba? Hindi ba talaga sa akin? Tama ka. Nagpapantasya ka pa rin ba sa loob ng bakal na kahon mo na may pambihirang bagay pa rin? Sinabi ko na, ang pambihirang bagay ko ay isang beses lang lumilitaw sa daang taon, isang Shanpin. Sa pagkakataong ito, ang pagiging pinuno ay dapat napunta sa akin. Shanpin? Nakita mo na ba kung ano ang Shanpin? Pwede mo kaming lokohin, pero wag mo namang lokohin ang sarili mo. Kung totoo man o hindi, malalaman natin agad. Sige. Kahit nasabihin natin ang laman ng kahon mo ay Shanpin. Tapos na ang eksibisyon. Ano ba ang karapatan mo para ang Genki Pavilion ay magbigay sa iyo ng espesyal na konsiderasyon para sa iyo na isang maliit na mananaliksik lang? Tama si Ginoong Ma, ang auction ngayong taon ay tapos na. Maaari ka na maghanda para sa susunod na taon. Naiintindihan mo ba? Mabuti pang maghanda ka na lang para sa susunod na taon. Paumanhin. Ito ba? Sapat na ba to para maipagpatuloy yung auction? Ito ay... Basta-basta na lang kumuha ng itim na card. At gusto mo pa bang pahabain ng auction? Akala mo bang ito ay... Ito ay Genki Pavilion Obsidian Membership Card. Pagbatisamahan na panauhin. Pasensya na po, kami ay naging pabaya. Sana'y pagpasensyaan niyo po kami. Walang problema. Imposible ito. Ginang, baka nagkakamali ka. Siya isang tao galing sa rehiyon ng Timog Kanluran. Mr. Ma, mag-ingat ka sa pananalita mo. Kung patuloy kang magiging basta sa mga mahalagang bisita dito, wala akong magagawa kundi palayasin ka rito. Papalayasin mo ako? Ako ang panganay ng pamilyang Ma sa Beijing. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Ma. Ang Genki namin ay hindi natatakot sa pamilya Ma. Sige. Hoy ikaw, hindi ko alam kung paano mo nagawa yon. Pero imposible sa'yo na maglabas ng mas maganda. Dalhin ang kahon dito. Ang batang ito, paano siya nagkaroon ng Obsidian membership card ng Genki? Ito ay panghabang buhay. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ang ganito. Lolo, talaga ba may panghabang buhay na Obsidian membership? Narinig ko lang yon. Sa buong Daxia, isa lang ang meron ng panghabang buhay na Obsidian membership. Pero dumating na ang huling kahon! Hoy ikaw, hindi ko pa narinig kailanman na meron pang panghabang buhay na Obsidian membership. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para lokohin ang host. Malapit mo nang ipakita ang tunay mong anyo.
Sa tingin ko, hanggang hindi ka pa napapahamak, hindi ka titigil. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pambihira na kayabanan. Yan lang? Itong basurang anting-anting mo. Hindi kaya binili mo lang to sa tabi-tabi? Hangal, hindi mo ba alam ang kasabihang ang tunay na kayamanan ay mapagkumbaba? Nakakatakot. Basura ito na winasak mo lang. Ito'y malinaw na isang karaniwang jade talisman. Sa itsura pa lang, walang kahit anong espesyal. Posible kayang niloko lang niya tayo? Hindi mo nakikita. Iyan ay dahil wala kang panlasa. Ah, wala akong panlasa? Kung ganon, bakit hindi natin patignan sa isang eksperto? Ang halaga nito, hindi ko masabi. Bakit mo nasabi yun, Ginoo? Dahil hindi ko matukoy kung anong klase ng jade ang ginamit dito. Hindi ko makita na ang bagay na ito ay may kakaibang katangian. Narinig niyo ba lahat? Ito ay isang basura na jade na hindi alam kung saan ang galing. Ang tagapagsuri ay nakakita na ng libo-libong kayamanan, pero ni siya ay hindi niya makita ang halaga nito. Kung hindi ito walang kwentang basura, malamang ito ay isang pambihirang kayamanan. Dahil peke ang sinabi mong kakaibang bagay, peke rin ang panghabang buhay na Obsidian membership. Security! Hulihin siya! Tama na! Lizzie, humingi ka ng tawad sa lahat ng naririto dahil sa iyong kayabangan kamangmangan. Kung hindi, hindi rin kita maliligtas. Lolo, ikaw... Apo, hindi mo pa rin ba nakikita ang totoo sa kanya? Malino na ng kamali siya! Mr. Jiang, ano bang nagawa kong mali? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Nagpanggap kang Obsidian member, nagdala ng basura na kunwari kakaibang bagay at ipinakita sa harap ng mga kilalang tao sa Beijing. Hinihingi mo ba ang kamatayan mo? Nagpapanggap bilang Obsidian member? Ako talaga yon. Saan mo nakuha ang ideya na nagkukunwari lang ako? Wala akong pakialam sa'yo! Dalhin mo ang basura mo at mawala ka na! Basura? Ito'y dating bahagi ng Imperial Seal na nabasag noon. Mula sa basag na jade na yon, ay ginawa ang dakilang Xia Dragon Talisman. Ang pagbibida mo, umabot na hanggang langit. Dakilang Xia Dragon Talisman, ha? Narinig ko noon na ang jade mula sa Imperial Seal ay may kakaibang kislap, nagniningning at maganda. Hindi ito mukhang ganito. Ang dakilang Xia Dragon Talisman ay mula sa Imperial Seal, isang bagay na hindi dapat lumabas sa mundo. Bakit ito nandito? Tama! Kung ang talisman na ito ay mula sa Imperial Seal at gawa sa basag na jade, bakit mukha itong ordinaryo? Siyempre, ito ay ang banal na bagay na mapagkumbaba. Sa tamang pagkakataon lamang lumalabas ang kapangyarihan ng Dragon Talisman at ipapakita ang kanyang kakaibang anyo. Baka naman gusto mong sabihin na hindi mo alam kung paano ito gamitin. Kung ganon, itong basura ay biglang magiging kayamanan? Hindi ka talaga magpapatalo. Masyado kang mautak. Sige, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang totoong kapangyarihan nito. Hindi dahil walang kapangyarihan ng Dragon Talisman, kung dahil hindi kayo karapat-dapat. Ang kapangyarihan ng Dragon Talisman ay kakaunti lamang ang may karapatang gumamit nito. Ang dakilang Xia Dragon Talisman ay mula sa Imperial Seal at ang tanging may dugong Maharlika at may kaugnayan sa dakilang Xia lang ang may kakayahang gisingin ito. Ito na, ang kapangyarihan ng Dragon Talisman. Ano ito posible? Maaring ito ba talaga ang dakilang Xia Dragon Talisman? Gintong mga ukit ng kapangyarihan at ang dagundong ng dragon sa kalangitan. Ito ang tunay na dakilang Xia Dragon Talisman. Sino ba talaga siya? Paano niya nagawang makuha ang ganitong kayamanan? At nagawa niya pang buhayin ang kapangyarihan ito? Ngayon, lahat ba kayo ay kumbinsido ng aking bihirang kayamanan na higit sa lahat na nandito? Ikaw talaga, Lizzie. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na magnakaw ng kayamanang pambansa. Napakalaking kahangalan nito. Mabowen, hanggang ngayon ba gusto mo pa rin akong siraan? Ikaw ay isang probinsyanong mula sa Timog Kanluran. Isang maliit na mananaliksik lang. Paano ka nagkaroon ng pambansang kayamanan? Siguradong ninakaw mo lang ito. Ako nga isang mananaliksik sa Timog Kanluran Research Institute. Narinig niyo yun? Inamin niya mismo. Paano nagkaroon ka ng dakilang Xia Dragon Talisman? Hindi kaya ninakaw mo ito sa pinuno ng Southwest Research Institute? Pero sino naman ang nagsabi sa'yo? Tumahimik ka na lang kung wala kang alam. Ikaw, Apo, si Lizzie. Sino ba talaga siya? Lolo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero hindi mo ko pinayagan magsalita. Kasalanan ko ito. Ano ba talaga ang nangyari? Nang dumating siya sa Research Institute, siya ay isang ordinaryong mananaliksik lamang. Pero ngayon, siya naging isang walang kapantay na pambansang bayani at punong tagapamahala ng Timog Kanluran.
Ano? Ikaw ang walang kapantay na pambansang bayani at ang punong tagapagmahala? Ganun pala. Kaya naman pala naging makatuwiran ng lahat. Tanging ang isang walang kapantay na pambansang bayani ang nararapat na maging Obsidian member at magpapahawak ng mga pambihirang kayamanan tulad ng dakilang Sia Dragon Talisman. Itong batang ma. Ako ay walang kapantay na pambansang bayani. Pinagpala pa ng swerte ng bansa. Kaya nagawa kong gisingin ng misteryosong dragon na talisman. At ikaw, isang simpleng tagapagmana ng isang angkan. Wala kang naging malaking ambag sa bayan at wala ka ring mabuting nagawa sa maraming henerasyon. Napakahusay ng punong tagapagmahala ng Timog Kanluran. Ngayong araw, aminado akong natalo ako. Tanggap ko ang aking pagkatalo. Kung ganon, ngayon, ako na ang mangunguna. Kayong lahat, tanggap niyo ba ito? Isang pambansang bayani na may dalang pambihirang kayamanan. Kami. Tanggap namin ito, syempre. Ang punong kayamanan ay walang katumbas ang halaga. Tunay nang ikaw ang karapat-dapat na manguna. Inaamin kong hindi ako papantay. Ngayong napagkasunduan ng nangunguna, ako ay may gagawin pa. Magpapaalam na muna ako. Sandali lang. Hindi pa tapos ang pustahan natin. Hindi mo naman siguro nakalimutan, di ba? Anong pustahan? Kung ang aking pambihirang kayamanan ay mas mahusay kaysa sa iyong Phoenix Crown, kailangan mo lumuhod at tumingin ng tawad sa harap ng lahat. Huwag mo akong apihin ng ganito! Kahit na ayoko magtanim ng galit sa iyo, ang pamilya ma ay hindi natatakot sa iyo! Ang ibig mong sabihin, gusto mong tumakas sa pustahan? At kung tumakas ako, ano naman? Ikaw ay isang punong tagapagmahala ng Timog Kanluran. Anong magagawa mo sa kapital ng pamilyang ma? Ang pamilya ma ay matagal nang nakaugat sa kapital ng punong tagapagmahala. Sa katunayan, ang pamilya ma ay maraming kaibigan. Hindi naman talaga kami natatakot sa kanya. Sasabihin ko sa iyo, ang punong tagapagmahala ng Timog Silangan at Hilangang Silangan ay malapit na kaibigan ng pamilya ma. Kung ipipilit mo na makipagtalo sa amin, mukhang ang posisyon bilang punong tagapagmahala ng Timog Kanluran sa harap ng pamilyang may angkan na kapital ay hindi sapat at ang kanilang kapangyarihan ay higit pa sa inaasahan mo. Isang punong tagapagmahala ng Timog Kanluran. Makakalaban ka sa amin? Kung hindi ka na lang manggulo, maaari pa tayong umupo at mag-usap ng maayos. Ngunit kung ipipilit mong kalabanin kami, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng aming mga angkan. Sige. Sapat na ba ang pagiging punong inhinyero ng Daksha? Ito ang sagisag ng punong inhinyero. Ang makakakita nito ay parang nakakita na rin ng punong inhinyero mismo. Ang sagisag ng punong inhinyero ng dakilang Daksha. Isang salita lamang niya. Kaya niyang baguhin ang kapalaran ng aming mga pamilyang may angkan. Ako si Mabowen, direktor ng tagapagmana ng SIA. Nagbibigay galang sa iyo, punong inhinyero. Sino ka ba talaga, Mr. Lee? Anong relasyon mo sa matanda? Siya yung aking guro. Si Liluban. Guro mo ang matandang Liluban? Kailanman ay hindi ko narinig na ang matandang Lee ay may alagad. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay nagdududa ka ng sigasig ko ay peke? Kung wala kang masabi, ang ibig sabihin, natalo na kita sa pustahan natin. Ang pustahan ay hindi pa tapos. Hindi pa ako talo. Sa ganitong sitwasyon, ano pa ang hindi tapos? Sa unang laban ng mga pambihirang bagay, ikaw ang nanalo. Ngunit ako ay mayroon pang pangalawang pambihirang bagay. Maliban na lang kung matalo mo rin ang pangalawang ito. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang dulo. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong ipakita. Ang pangalawang pambihirang bagay. Ito ay espesyal kong inihanda para sa punong inhinyero ng Daksha. Isang pambihirang teknolohikal na bagay. Ginoo, pasensya na. Napaghintay ko kayo. Ginoong ma, bakit sa dakilang Sia? Wala man lang kahit isang punong tagapagmahala na sumalubong sa akin. Pasensya na po, Ginoo. Ito ay nagkulang lang kami sa pagtanggap. Ang isang estudyante ay dapat kumilos ng ayon sa kanyang katayuan. Walang kahit kaunting respeto sa kanyang guro. Sa aming dakilang Higashiyama, anong karapatan niyong turuan kami? Estudyante, kayo sa Higashiyama, ano bang meron kayo na dapat matutunan ng dakilang Sia? Karapat-dapat ka ba makipag-usap sa isang mga ngaral na eskoral ng Higashiyama? Ako, ang punong tagapagmahala ng Timog Kanluran ng dakilang Sia. Ginoo, siya isang punong tagapagmahala lamang sa isang liblib na lugar. Mahina ang kakayahan. Wala kang karapatan magsalita dito! Ang mga punong tagapagmahala ng dakilang Sia, bagya lamang ang karapatan na makipag-usap sa akin. Ang punong tagapagmahala ng Timog Kanluran ay halos pasok lang sa pamantayan. Kung ganun, sino bang nararapat makipag-usap sa iyo? Sa buong dakilang Sia, tanging ang inyong punong inhinyero lamang ang may karapatang makipag-usap sa akin ng pantay-pantay. Talagang puro kayabangan ang sinasabi. Isa kang mangmang dahil sa mga teknolohiyang hawak ko na pinakabago. Sa inyong bansang Daksha, wala ni isang pwedeng ikumpara sa akin. Mayabang? Ikaw ang mayabang dito! Ang dinalang teknolohiyang milagro ni Ginoong Toho ngayon ay kauna-unaan sa buong mundo. Kaya nitong baguhin ang buong mundo. At ang halaga nito ay hindi matutumbasan. Ito ba ang tinutukoy mo ng pangalawang milagro ng teknolohiya?
Ang mga milagro ng teknolohiya ay walang hanggan. Ano ngayon kung humingi ako ng tulong sa mga taga-Eastern Sea? Ang mahalaga ay matalo kita! Isang traidor. Napakababa ng loob mo. Dinala mo ang kahihiyan sa Eastern Sea. Alam mo ba yon? Ang mga mahihina ay natututo sa malakas. Iyon ang estratehiya para mabuhay. Wala nang dapat pag-usapan pa. Diretso na sa laban. Sige! Ipapakita ko sa iyo ngayon ang walang talong teknolohiya ng dakilang impero ng Eastern Sea. Ito ang pinagmamalaki ng dakilang imperyo ng Eastern Sea, ang pinakamalakas na artificial intelligence carrier sa buong mundo. Isa lamang ang ganito. Sa computer na ito, ang mga materyales pa lang ay lagpas na sa bilyong-bilyong halaga at ang nakakabit ditong artificial intelligence ay resulta ng pambihirang pagkakataon. Siyang magiging Diyos ng mga bagong mundo. Ano? Hindi ba mga taga-Eastern ay hawak na ngayon ang pinakabagong teknolohiya ng artificial intelligence? Kung magawa nila itong i-mass produce, lalakas ang kanilang bansa at mapapanganib ang kalagayan ng Daxia. Bilisan ninyo, ipakita sa kanila ang tunay na kakayahan nito. Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo ang pinakamalakas na artificial intelligence ng dakilang Eastern Sea, ang Amaterasu. Amaterasu, pakiusap. Sisiyatin mo ang impormasyon ng lahat ng narito. Naiintindihan ko. Ang impormasyon ng lahat ng narito ay ipapadala ko sa iyong email. Imposible. Ang impormasyon ng mga taong galing sa mga kilalang angkan ay mahigit naming ibinabantayan. Ay pangalan at numero ng telepono. Mga basic na impormasyon lang. Kung ganoon, hayaan mong tignan ko. Ikaw, pinuno ng pamilyang Wang ng Daxia. Noong isang taon, nakipagkita ka sa isang kalaguyo sa hotel at nahuli ka ng asawa mo. Nagalusan pa ang mukha mo. Tama ba? Kasinungalingan! Mr. Wang, sinabi ko na nga ba, bakit hindi ka makalabas ng bahay? At ikaw naman, puno ng pamilyang Zhu. Ang totoo, meron ka pang 3 anak sa labas, di ba? Paano mo nalaman yon? Akala ko, ang mga lihim ninyo. Sa ilalim ng liwanag ni Amaterasu, wala nang magkakapagtago. Ang Daxia ay wala pang espesyal. Akala ko makikipaglaban ako sa inyong punong ininyero. Ngayon, mukhang hindi na kailangan. Tama. Ang teknolohiya ang dala ni Ginoong Toho ay ang siyang pinakamakapangyarihan. Natalo ka na! Inikal ninyong kinuha at kinonekta ang impormasyon sa internet. Kung ang iyong artificial intelligence ay walang limitasyon, maaari ito magdulot ng malaki sakuna. Iyan ang pribilehiyo ng Eastern Sea. Ang malakas ay hindi kailangan mapagkumbaba sa mahina. Tangi ang mga taong nawala ng respeto tulad ng mga taga-Eastern Sea ang nagsasabi ng ganyang mga salita. Napakayabang! Ikaw na taga-Daxia. Hayaan mong makita ko kung ano pa ang mga lihim mong tinatago. Tama. Ginoong Toho. Sige na, ilantad mo na siya! Anong nangyayari, Ginoong Toho? Sige na, ilabas mo na ang sikreto ng taong ito! Ingay mo! Amaterasu, bakit hindi mo mahanap ang impormasyon niya? Isang bagong anyo ng Advanced Artificial Intelligence na gustong magnako ng impormasyon ko? Napakalaki ng kumpiyansa mo! Ang Amaterasu ang pinakamalakas na AI sa kasulukuyan. Kahit ang Washington System ng Amerika ay hindi namin katapat. Isa ka talagang mangmang. Hindi alam ang lawak ng mundo. Sige, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang tinatawag na pinakamalakas na artificial intelligence. Isang maliit na cellphone. Pinapatawa mo ba ako? Niwa! Narito ako. Tanggalin mo ang lahat ng ginawa ni Amaterasu AI sa internet. Sige, pinoproseso na. Tapos na ang proseso. Teka lang, anong ginagawa mo? Bakit si Amaterasu hindi nagre-responde? Anong ginawa mo? Ikaw, paano mo nagawa yon? Ang Amaterasu sinasabi pinakamalakas na Diyos ng internet. Paano nangyari ito? Isang simpleng bagong gising na advanced AI ay hindi maihahambing sa akin sa luwa. Ang lumang cellphone mo na yan ay may AI rin. Imposible! Sa buong Daxia, ang tanging nag-aaral ng AI ay ang Daxia Research Institute at ang kanilang proseso ay malayong-malayo kumpara sa Eastern Sea. Tama. Kahit gaano pa kalakas ang AI, ito ay limitado pa rin sa kapasidad ng kanyang hardware. Ang cellphone mo ay isang bulok. Paano ka makakalamang sa Amaterasu na nasa high-end computer? Ang software ko ay kayang patasin ang performance ng kahit anong device ng 10-10 beses. Madali kitang matatalo. Ano? Paano? Isang telepono na kaya mag-boost ng performance? Parang narinig ko na yan dati. Kalokohan! Puro kasinungalingan! Ginoong Toho, siguradong may mga tao sa labas na naputol sa koneksyon ng internet para takutin ka. Ganun pala. Kayo talaga mga taga-Daxia. Napakadelikado niyong kausap. Kailangan kong bumalik at iulat ito sa Emperor. Sandali lang.
Pinapayagan na ba kitang umalis? Ginoong Ma, ganito ba kayo tumanggap ng bisita? Ganito ba ang ugali ninyo? Lize, kahit pa ikaw ang Chief Engineer ng Southwest Research Institute, wala kang karapatan na pakialaman ang kalagayan ng mga bisita. Nagkasala ka sa Daksha at puro ka lang paninira. Pwede ka maghari-harian dito. Kalokohan! Ako ay lagi sumusunod sa batas. Wala akong ginawang masama! Noah, paalam mo sa mga tao dito kung anong klaseng tao siya. Sige na! Toho Jiro, dating kilala bilang Inokay Jiro, nang mag-promote ng pamilyang Toho, binawang kanyang apelido. Kaugnay siya sa 3 kaso ng kinungayang krimen. 4 na kaso ng alitan sa mga research result, pagtanggap ng SU at iligal na transaksyon. Inimbestigahan mo ako! Ang ginawa mo ay labag sa batas! Ngayon mo lang nalaman na labag sa batas. Hindi ba sabi mo na ito ay pribilehiyo ng malakas? Pero hindi naman ako katulad mo na ganun kalakas ang loob. Ang lahat ng ito ay mula sa opisyal na record. Mga pampublikong impormasyon. Tama ba ako? Mabowen. Paano mo nalaman? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Ngayon, lahat ng ebidensya ay may bakas sa online na mundo. Ang ngayong artificial intelligence ay mas malakas kaysa sa Amaterasu? Imposible ito! Talagang posible ito. At marami ka pang bagay na hindi alam. Pero Mabuwen, nakipagsabuatan ka sa mga taga-Eastern Realm, tumanggap ng suhol at ipinagbili ng mga pambansang lihim. Kahit alin dyan ay sapat na para tanggalin ang iyong posisyon at ipadala ka sa kulungan. Tungkol naman dito sa banyagang kaibigan mo. Siyempre, ipasa siya sa hukuman para mahatulan ng patas. Lide! Wala kang karapatang hatulan ako. Hindi ba't ikaw ang chief ng Southwestern Institute? Ako ang direktor ng National Institute. Direkta akong nag-uulat sa punong ininyero. Maliban sa kanya, walang sino man ang pwedeng humatol sa akin. Ibig mong sabihin, hindi kita pwedeng galawin? Tama. Maliban na lang kung ang punong tagapayo mismo ang humarap. Kung hindi, ang pinakamalalang mangyari ay ilipat ako sa hukuman. Wala na siyang magagawa sa'yo. Ang kasaysayan ng pamilya may isang siglo ng kanakalaan. Paano ito maiintindihan ng isang simpleng taga-timong kanluran lang? Kung gagalawin kita ngayon, hindi ka masayang mamatay. Hindi ka patas. Dumating na ang personal na bantay ng punong ininyero ng Daksha, si Wayang! Ginawa! Tulungan niyo kami! Napupugay sa punong ininyero. Pasensya na po at nahuli kami. Ano pong utos ninyo, punong ininyero? Tama ba ang pagkakadinig ko? Ano ang sabi niya kay Lizzie? Si Lizzie ay ang punong ininyero ng Dasha? Tumayo ka na. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Hindi ko po alam. Sa ilalim mismo ng pamamalakad mo, may mga ganito karaming tiwali? Ganyan ba ang tinuturo sa'yo ng guru mo? Ako ay may kasalanan. Walang silbi sa tungkulin. Hindi ko napuksa ang kasamaan at naitaas ang kabutihan. Simula ngayon, isang maluwakang investigasyon ang isasagawa sa institusyon. Opo. Kung hindi ka kayang galawin ng chief, kaya na siguro ng punong ininyero. Punong ininyero! Maawa ka! Maawa ka! Ako ay naloko lang ng hapon na yon! Hindi ba't matapang ka? Bakit hindi mo kayang tumindig? Hindi ko kayo nakilala. Markong damdamin ng punong ininyero. Ang pagkalaban mo sa akin ay hindi ganun kabigat. Ang pinakamalaking kasalanan mo ay pakipagsabuatan sa mga Hapon. Ang nais ko lang naman ay magbigay ng bagong teknolohiya kay Ginoong Lee. Ang pagkanulo ba sa bayan ang dahilan mo? Para lamang mapasaya ang kagawaran ng kemika, kahangalan. Ang guro ay hindi ganong klaseng tao. Punong ininyero, alam ko nagkasala ako. Maawa po kayo. Ako, hindi ko na po uulitin. Check na magbabago na ako. Ginoong Wa, dalhin siya pababa. Isumite sa korte para litisin. Opo. Teka, pakisuri na rin ng pamilya Ma. Kung may makita kayong anumang kahinahinala, ipasara lahat agad. Sige po. Dalhin niyo siya. Punong ininyero! Maawa po kayo! Punong ininyero! Tapos na. Wala na ang pamilyang Ma. 100 taong dinastiya. Sino ba naman ang nag-aakala na si Lizzie ang bagong punong ininyero? Kung may dapat sisihin, siya lang din. Hoy! Ikaw, Hapon na kaibigan. Ikaw naman. Ako isang diplomat na Hapon. Mayroon akong diplomatic immunity. Nagkasala ka sa lupa ng Daksha. Kaya batas ng Daksha ang magpaparusa sa'yo. Punong ininyero. Sa inyo sa Daksha, may isang lumang kasabihan. Kung may puwang sa awa, magpakita ng awa. Matagal na magkaibigan ng ating mga bansa. Masisira ang ugnayan ng ating mga bansa. Nang ikaw ay makipagsabuatan kay Mabuwen upang magnakaw ng mga lihim ng dalawang bansa. Walang hiya! Gusto mo bang magsama tayong lahat sa kapahamakan? May tinatago ka pa ba? Basta, ini-upload ko na si Amaterasu sa isang cellphone. Ngayon,
Malaya na ito naglilibot sa stock market ng Daxia. Kung ako ay interesado, agad itong ikilos upang sirain ang stock market ninyo. At ang ekonomiya ninyo, matindi ang mapipinsala. Masama ito. Ang pamilya Wang ay may bilyong-bilyong puhunan pa sa stock market. Kung bumagsak iyon, babagsak din ang ekonomiya ng Daxia at paghihina ang kapangyarihan ng bansa. Unong ininyero ng Daxia, hindi ko rin nais ang kapahamakan ng ating dalawang bansa. Paano kung pareho tayong umatras ng kaunti? Hindi dapat danasin ng Daxia sa ganitong matinding dagok. Ano ang dapat nating gawin? Usaping pambansa ito. Unong ininyero, magpasya kayo ng maingat. Magpasya kayo ng maingat. Walang problema. Amateraso lang yan. Hindi siya kailanman magiging katapat ni Nuwa. Hulihin niyo siya. Umaatake na siya. Magbabayad kayo ng matinding kapalit na kabayaran. Ang stock market ng Daxia, tapos na! Tapos na. Wala na. Pati ang pamilya Wang. Wasak na rin kami. Ang ekonomiya ng Daxia ay umatras ng 20 taon. Mula ngayon, baka hindi na tayo makipagsabayan sa ibang bansa. May balita na. Nag-crash ang stock market ng Kaibao Mall, Mission Store. Umabot sa trilyong halaga! Sabi ng mga eksperto, bumagsak ang pambansang ekonomiya. Baka bumalik na tayo sa nuclear age. Ha? Nuclear? Ano? Ano ba talagang ginagawa mo? Bakit kami mga taga-ibang bansa ang inaatake? Bago ka pa nakapagsimula ng pag-atake, ipinadala ko na si Nuwa. Ang amaterasu ninyo ay binagong target. Isang biglaang atake sa stock market ng Donying. Ano? Bakit ka meron ganito ka-advanced na AI? Hindi ako makapaniwala. Tinira niyo ang stock market ng Donying. Mananagot kayo sa amin! Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Ikaw mismo ang gumawa ng sarili niyong kapahamakan. Dalhin niyo siya palabas. Opo. Hindi! Hindi ako papayag! Hindi ako papayag! Lizzie, buti na lang. Ayos ka lang. Habang nandyan ka, paano ako mapapahamak? Punong ininyero. Matanda na ako at malabo na ang aking mga mata. Hindi ko agad kayo nakilala. Patawad sa aking pagkukulang. Paano naman ako magtatampo sa mga nakakatanda? Ilang beses nyo na rin akong tinulungan. Utang na loob ko po yun sa inyo. Matanda na ako. Si Jiang Shui na ang maghahawak bilang pinuno ng pamilya Jiang. Lolo, ako... Apo, huwag ka nang tumanggi. Panahon ko na para magpahinga at magpakasaya sa natitirang taon. Ipinagkatiwala ko ang pamilyang Jiang sa'yo. Sa ipinakita mong galing ngayon, lumampas ka sa inasahan ko para sa magiging manugang ko. Dahil dito, ibibigay ko sa'yo ang apo ko na walang alinlangan. Naalala mo pa ba dati ang sinabi mo sa loob ng sasakyan? Tungkol sa pagpunta sa Gentry kay Sexiwit ng mga hiwaga, ang lolo ko at iba pang miyembro ng mga pamilya ay darating. Sasabihin ko sa kanila na ikaw ang lalaking pinili ko. Mas magaling ka kaysa sa lahat ng iba pa. Lizzie, ang mataas na hanggan ay kailanman hindi naging sukatan kung magaling ang isang tao o hindi. Ikaw ang dahilan kung bakit ko muling natagpuan ang sarili ko. Ikaw nagbigay sa akin ng lakas para tanggapin ang responsibilidad ni Lolo. Lolo? Ang dating po ng ininyero, si Ginonggi? Siya palang lolo mo? Kung ganun, bakit di mo sinabi sa akin? May hindi ka rin sinabi sa akin dati. Kaya ngayon, parehas na tayo. Bukod pa dyan, ang aming pamilya Lee ay ilang henerasyon na. Pero wala kaming mamanahing yaman. Ang tanging na ipapamana namin ay kaalaman at karunungan. Lizzie, tama na yung mga pananalita. Ang pamana ng karunungan ay siya nagpapatuloy ng angkan at ugat ng kaunlaran. Para sa akin, nakakaingit yun. Hindi mo kailangang mainggit. Saan kang ito? Gusto mo bang maging bahagi? Oo, gusto ko.
siya! Balikan mo siya!